Dahil plano ko na nga palang itayo si Project Kalikasan bukas, niready ko na nga pala yung bagong sapatos niya. Nabawasan na nga rin pala yung libag niya, tapos nirecondisyon na nga rin pala natin yung makina. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung ginagawa ko para mapapogi ulit tong napabayaan na motor na nabili ko. Bale, ito na nga pala yung day 3 ng pagbibigay buhay dito sa nabili kong napabayaan na Honda Wave Alpha. Bale, yung plano ko sanang magawa ngayong araw, marekondisyon ko na yung makina, tapos mabawasan na rin yung mga libag nito. Medyo nanggigigil na rin kasi ako maitayo to, marami-rami na rin kasi yung piyesang dumating nung isang araw pa. Hindi rin kasi ganun karami nagbebenta ng piyesa nito, kaya hanggat maaga, sinimulan ko na nga palang maghanap. Bale, wala naman daw problema sa makina nito, noong natambak ang problema lang, kinain talaga ng mga halamang ligaw. Kaya isa-isa ko na nga palang tinanggal yung mga tornilyo nito, pati yung mga cover para malaman natin kung ano pa yung kailangan palitan dito sa loob ng makina. At ito nga pala yung sumalubong sa akin, medyo makapal na rin yung carbon sa loob nitong head. Dahil nga bukas lang yung karburador, kaya siguro medyo tumagos yung tubig dito, kaya may naipon na dumi. At para malaman nga pala natin kung okay pa yung block nito at kung hindi pa alog yung sigunyal, tinanggal ko na nga pala yung tornilyo nitong roller guide. Hindi ko pa pala natatanggal tong bracket ng leg shield, kaya tinanggal ko muna yung dalawang tornilyo nito. Medyo kapit-kapit yung block dito sa loob ng makina, kaya medyo mahirap na rin tanggalin. Kaya dahan-dahan ko nga pala pinukpok dito sa magkabila ang gilid at tatanggal ko na rin naman. Buti na lang walang kamot yung black, kaya safe pa rin to gamitin, lilinisin na lang natin maigi. Kaya sunod ko nga palang ginawa, isa-isa ko nga palang binaklas tong laman loob ng head. Mukhang wala namang bahid na natutuyuan ng langis dahil malinis sa loob. Pero para sigurado tayo at isang trabaho na lang, kailangan matanggal natin lahat ng nandito. Mukhang marunong naman makisama tong laman loob ng head dahil wala talaga akong nakitang issue dito sa loob. Dahil medyo marami na nga pala nagtatanong kung anong plano kong gawin dito kay Project Kalikasan pagkatapos natin papugiin. Ito sana yung plano kong ipamana sa inyo sa susunod na taon. Pero bago natin gagawin yun, sisiguraduhin ko muna papapugiin ko muna to. Yung tipong hanggang sa pagtulog na magiging bagong amo niya, nakangiti na literal. Mukha lang talaga tong bulok kung titignan mo ngayon, pero kapag nabihisa na natin to, literal na magbabago talaga yung itsura niya. Bale, isa-isa ko na nga palang nilinis tong laman ng head para mamaya maibalik na rin natin. At nakabili na nga rin pala tayo ng bagong sapatos na gagamitin nito ni Project Kalikasan. Shoutout nga pala kay MP South Park. Dahil mas trip ko talagang gawin bands, lalo sa mga Honda na semi-automatic, ito yung gagawin natin dito kay Kalikasan. Halos kaha na lang kasi yung kulang ko, makukumpleto na rin natin yung mga pyesa nito. Yung kaha kasi talaga yung pinakamahirap hanapin na pyesa ngayon nitong Alpha. Dahil hindi naman gawa sa Pilipinas yung pairings nito, kaya medyo pahirapan talaga sa kulay ngayon. At para sa susunod na video, tuluyan na nga pala natin maitayo ito si Kalikasan, kaya dinala ko na nga pala kay Kuya Kulot tong rim set, ipapabuo na natin. Medyo mas madali kasing bagayan tong kulay gold sa lahat ng kaha, kaya ito nga pala yung napili kong kulay ng rim. Para na rin medyo maiba yung color combination natin, madalas kasi kulay blue yung lagi kong ginagamit sa rim set. Kaya pagka uwi ko nga pala, niready ko na nga pala tong wire brush, mag-i-start na kasi tayo maglinis ng mga carbon nitong head. Kaya dahan-dahan ko na nga palang pinagtatanggal yung libag nito, lalo dito sa mga singit. Dahil okay pa naman yung piston nito, wala pa naman tama, kaya tinanggalan lang muna natin ang carbon dito sa taas. Nilagyan ko na nga rin pala ng basahan dito sa butas, baka kasi mahulugan ng bakal, siguradong biyak malala ang kalalabasan nito. Magpapalit na nga rin pala ako ng mga bagong gasket nito, kaya tinanggal ko na nga pala ng cutter to mga lumang nakakabit. Wala naman bakas to na nagtutulo ng langis, pero para sigurado tayo at hindi tayo dumobli trabaho, papalitan na lang natin. Hindi kasi natin pwedeng ilagay yung bago, lalo kung may nakalagay na luma, siguradong lulusot lang yung langis dyan. Medyo malutong na nga pala yung valve seal na nakalagay dito, kaya yung bago na ikakabit natin. At dun sa nakaraang video ko nga pala, maraming nagre-reklamo bakit daw puro luma lang yung ginagawa kong project bike. May mga nabuo na rin naman tayong modelo, kaya lang mas focus talaga ako sa mga luma, at least kahit papano makita natin yung mga dating motor. Pero iba kasi talaga yung pakiramdam, lalo kapag nakakita ka ng pormadong lumang modelong motor. Yung tipong medyo suntok sa buwan kung makita ka ng ganitong klaseng unit sa isang araw. Pero syempre kung usapang pang praktikalan, lalo na kung di naman ganong kalakihan sa budget, mas mainam na talaga yung mga modelong motor ngayon, at least advance sa specs. Pero kung gusto mo ng medyo kakaiba, mas okay talagang bumuo ng luma. Kailangan mo lang talaga laanan ng mahaba-habang oras at magandang budget, dahil hindi na rin kasi biro yung presyo ng mga pyesa nito ngayon. Bukod pa sa presyo ng mga parts, medyo pahirapan na rin hanapin. Pero nakadepende rin kasi yung pagbubuo natin sa model na kaya natin tapusin. May mga klase talaga kasi ng motor ngayon na hindi mo talaga makikitaan ng pyesa dito sa Pilipinas, puro sa ibang bansa pa meron. Medyo napahaba na nga pala yung kwento natin, balik muna tayo dito sa ginagawa natin kay Kalikasan. Dahil plano ko na nga pala to itayo sa susunod na video, kaya paglilinis naman yung sunod na gagawin natin. Ginamitan ko nga pala to ng sabon na may halong degreaser para matanggal yung mga natuyong langis, lalo dito sa parte ng kadena. Tapos saka ako nga pala binalawan ng tubig para makita natin kung saan pa yung libag na medyo mahirap tanggalin. Saka ako nga pala ginamitan ng pangmalakasan na top, bali ito nga pala yung ginagamit ko
na chemical na pampaputi ng makina. Bale, rekta ko lang nilalagay yan dito sa part na gusto kong paputiin. Sabay kukuskusin ko nga pala to ng brush para matanggal yung mga putik dito sa singit. Saka ko nga pala binalawan ng tubig. Tapos kung hindi pa kayo ganun kakontento sa kaputian, pwede nyo ulit-ulitin yung ginawa natin kanina. Makikita mo na medyo namumuti yung top na nilagay natin. Malalaman mo na effective talaga siya. Ang ayoko lang talaga dito sa sobrang effective, minsan kinakalawang yung ibang tornilyuhan pero kaya naman tanggalin dahil bahagyang kalawang lang. At ito na nga pala yung kinalabasan ng paglilinis natin ngayong araw. Malayo na talaga sa kulay kanina. So ayun na nga, mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 3 nito ni Project Kalikasan. So yun nga pala, na-recondition na nga pala ulit natin yung makina nito. Tapos yung mga libag-libag dito sa mga singit, yung iba natanggal natin. Pero hindi pa natin natatanggalan tong buong makina dahil medyo inapo na rin tayo. Tapos dito ayan may mga mahirap tanggalin kaya hindi natin natanggal. Pero siguro bukas itutuloy ko yung pagtatanggal ng mga libag nito. Kaya na yun, bago nga pala natin tuloy tapusin itong day 3 nito ni Kalikasan, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na Suzuki SkyDrive 125 this coming December 29. So kung gusto nyo malaman kung paano kayo magkakachansa na mapamanahan nun for free, check nyo lang dito sa baba kung paano. Right? Para nga magkaroon kayo ng tsansa na mapamanahan ko nitong Suzuki SkyDrive. So basic lang gagawin nyo rito pagtapos nyo install, mag-register lang kayo kung bago lang kayo. Lagay nyo lang dito yung mobile number nyo, password, verification. So pag okay na yan at may account na kayo, pasok na kayo dito sa login. So ito na yung makikita nyong homepage nitong Diamond Game. Kung naghahanap kayo ng paglilibangan, gusto nyo marami kayong pagpipilian. Ito yung mga sample na laro na meron dito. May Dragon vs Tiger, Animal World, Color Game, Tosa Coin at napakarami pang iba. So sa mga magtatanong kung paano kayo maglalagay ng pondo rito, basic lang din. I-click mo lang tong wallet. Tapos pili ka lang dito kung magkano yung gusto mong ilagay dahil marami ka naman pagpipilian dyan. So once nakapaglagay ka na nga ng pondo, yun na nga, pwede ka na maglaro. Ito yung madalas na nilalaro ko dyan, Dragon vs Tiger, dahil madali lang tumaya at saka manalo. So pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyo itaya. Pwedeng 5 piso, pabarya-barya lang. Pwedeng 20, 100, 500 or 1,000. Tapos dito nyo makikita sa taas kung ano yung panalo. Syempre kung ano yung mas mataas sa baraha. So subok tayo ng 5 piso dito sa Dragon. So real time yan, dito papasok sa coins mo yan kapag mas mataas na baraha yung tinayaan mo. So check natin kung buenas tayo. 9 tsaka queen. So mas mataas yung queen kaya talo tayo na 5 piso. So ganun talaga, paswertihan lang to eh. So kung medyo malaki naman yung napanalunan nyo, kung sakali mas buenas kayo sa akin at gusto nyo nang i-out, ayan, may withdraw naman dito sa baba. Click mo lang tong withdraw tapos lagay mo lang dyan kung magkano yung gusto mong i-out. So ulitin ko, kung gusto yung magkaroon ng chance na mapamanahan ko ng SkyDrive, pag naka-register na kayo, lapag nyo lang sa baba yung SS, right?